Ang pag-aaral po natin tonight, launch out into the deep. Kukuhanin po natin yung verse natin sa Luke chapter 5 verse 4. Kanina ko nakita nyo po medyo may shinare po ako kasi na naginip po ako last night. And yung binigay sa akin ng Lord na specific verse is Luke chapter 5 verses 2 to 3. At yun po yung gusto kong ibahagi tonight sa atin pong prayer meeting. So basahin ko po yung Lucas chapter 1 verses 1 to 7. Sabi po dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genezaret, nagsiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sa verse 3 po, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-ari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos ng mangaral, sinabi na kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kahit halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nilang dalawang bangka ano pat halos lumubog ang mga ito. Siguro medyo common po sa atin yung story na to, familiar po sa atin. And yung verse po na gusto kong bigyan po natin ng emphasis, yung Luke chapter 5 verse 4. 'Di ba? When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. So merong specific instruction ng Lord, 'di ba? Sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Pero doon sa English version, malino na sinabi, put out into deep water. Yan. Minsan sa buhay po natin, parang si Pedro daw tayo, 'di ba? Pagod na. Yan, maaring tayo mga nanay and mostly po na attendees po natin tonight, pagod na sa pamilya natin. Yung iba po sa atin dito nagtatrabaho pa, gawain sa bahay, 'di ba? Minsan tayo sa ministry natin walang huli, 'di ba? Kahit na nagse-share ka ng word of God, but ganun, walang nawiwin na soul, walang nade-disciple, at parang walang saysay yung ating pagsisikap. Pero sa salita ni Jesus, nagbago ang lahat. So yung kwento ng Luke chapter 5 verses 1 to 7 ay hindi lang tungkol sa isda, kundi ito po ay tungkol sa ating pagtitiwala, sa ating pagsunod at himala ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan. So kailangan we keep trusting the Lord in spite of the circumstances, di ba? Yung mga challenges, pagsubok na kinakaharap po natin, piliin pa rin natin na sumunod at magtiwala sa Panginoon kasi miracle will follow, katulad ng nabasa po natin sa story ni Peter. Sa background po nito, yung Sea of Galilee kasi ay kilala bilang lugar ng kabuhayan ng mga mangingisda. Kasi most of the works ng mga tao during the time, in the time of Jesus, yun nga, mga fishermen. Si Pedro at yung kanyang mga kasama ay eksperto sa pangingisda. Pero bagamat andun yung expertise nila sa pangingisda, sa gabing iyon wala silang nahuli. 'Di ba? Kung iisipin natin, syempre very knowledgeable sila doon. Alam nila kung nasaan talaga yung mga fish. Pero on that night, wala silang nahuli. Pero dumating si Jesus, nagturo sa mga tao mula sa bangka ni Pedro at pagkatapos ay nabigay ng utos na magpalaot muli, 'di ba? So syempre, sinabi ni Pedro na magdamag silang nanguhuli ng isa pero wala silang nahuli. Pero dahil sinabi ng Panginoon, sumunod siya, 'di ba? At nakita natin yung naging result, isang catch na sobra-sobra, halos lumubog ang bangka. So dito makikita natin yung importance ng trusting the Lord. Di ba na minsan in our physical sense, sa ating tangible eyes, parang wala namang mangyayari, di ba? Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, miracle will follow, katulad na nangyari dito sa story ni Peter. Tatlong bagay ang gusto ko pang iwanan po sa atin tonight. Number one, obedience beyond logic. 'Di ba kahit expert si Pedro, sumunod siya sa salita ni Jesus. Hindi niya kinontest yung Panginoon, 'di ba? Hindi siya nagmagaling, hindi siya nagmarunong. 'Di ba? Maaari niyang sabihin, ako Jesus, alam ko na 'yan kasi ako naman ay matagal nang mangingisda. Eksperto ako diyan. Bakit ako susunod sa iyo? Bakit ako makikinig sa iyo? Pero he chose to follow Jesus, obedience beyond logic. Ang example po nito, yung Joshua chapter 6, di ba? Yung mga Israelita ay pinaikot ang Jericho walls.
Hindi gamit ang armas kundi pagsunod. Ano nangyari? Bumaksak yung pader. Basahin natin sa Joshua chapter 6 verses 20 to 21. Kaya't hinipan nga ng mga pare ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas sa mga tao ng marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda't bata, at pati ang mga aso, baka at tupa. So ang instruction ng Lord, ikutan lang nila, di ba? Yung walls of Jericho, worship God. And then alam na natin na bumaksak nga yung walls of Jericho dahil they follow Jesus Christ. Maring isipin mo, beyond your logic, paano mangyari? Paano namin matatalo yung kaaway kung iikot lang kami doon, 'di ba? Pero again, obedience beyond logic. Ang pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sarili nating karunungan. So lagi po nating tatandaan 'yon. Point number 2, God's provision in our luck. 'Di ba walang huli si Pedro buong gabi. Pero sa isang utos si Jesus, nakita natin na sobra-sobra yung kanilang nahuli. So andun yung provision ng Lord. Kasi ang Lord hindi limited sa economy, kung ano nangyayari sa Pilipinas kahit na may oil price hike, 'di ba? Kahit na ang mahal ng bilihin, pero the Lord can even provide kahit sa mga oras na tayo po ay kulang, 'di ba? Yung sa John chapter 6 verses 1 to 4, alam natin yung story na 'yan. 'Di ba merong 5 tinapay at 2 isda, pero the Lord was able na pakainin yung more than 5,000 people, 'di ba? During that time. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng hindi masayang. 'Di ba? From 5 tinapay, 2 isda, sabi dito napakain yung libo-libo. Pero more than that, sabi doon meron pang natira. Meron pang sumobra. So God's provision even in our luck. Ang kakulangan natin, tandaan mo church, ay oportunidad para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kasi nga hindi naman limitado ang Panginoon eh. So dapat doon sa mga oras na kailangan natin ang Diyos, the more na nagtitiwala tayo that the Lord is able to provide our need. Yan man po ay sa finances po natin, knowledge and wisdom na kailangan natin, kagalingan sa sakit at karamdaman, 'di ba? So kailangan patuloy po tayong nagtitiwala that the Lord can provide our need. Pangatlo, partnership in the mission. 'Di ba tinawag ni Pedro ang ibang bangka para tumulong. So ang blessing ay hindi lang para sa kanya kundi para din sa iba. So tandaan po natin na the Lord, hindi lang tayo tinawag ng Lord para sa sarili natin for us just to be safe, to be comfortable, 'di ba? Pero the Lord called us to be a blessing to others as well. 'Di ba? Sa Acts chapter 2 sa Pentecost, ang biyaya ng Espiritu ay binahagi saan sa lahat ng naroroon, hindi lang sa limited people. Doon sa Gawa 2:1 to 4, ang nangyari doon, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita na iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. The keyword there, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So we should be partner dun sa mission na iniwan ng Panginoon. Remember the Great Commission, di ba? To win souls and to make disciples. So again, niligtas ka ng Lord, nakasumpong ka ng kaligtasan, ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan para ikaw magamit ng Lord sa mission, which is also to share the gospel, di ba? Especially to the lost. Ang himala ng Diyos ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa komunidad. Kaya nga yung vision ng church natin, di ba, love God and love others. Again, hindi lang siya stay sa sarili mo, kundi it has to be extended to other people as well. Maging conduit tayo, maging vessel po tayo ng grace ng Panginoon. So, ang conclusion po natin, ang kwento ni Peter ay paalala sa atin ng tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagsunod kay Jesus. Yan, ako nga ay nabibless kanina in our workshop. So sabi doon, pakinggan kung anong sinasabi sa ng Lord. Ano daw yung bagay na ikinakatuwa ng Lord sa'yo.
At yung word na na-receive ko is obedient. Yan. So napakahalaga tayo ay obedient sa salita ng Diyos. Marunong tayong sumunod sa Panginoon. Kasi ang tunay na tagumpay natin sa ating ministry as Christian is marunong tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating sariling karunungan, kundi sa kanyang mga salita. We should abide doon sa salita ng ating Panginoon. Huwag natin gamitin yung sarili nating kalakasan kasi limited tayo. Even the knowledge and the wisdom that we have. Kundi hingin natin yung biyaya, yung grasya ng ating Panginoon. So, paano ko po ito ma-apply? Number one sa ministry. Church, huwag kang matakot magpalaot. Kahit na bago ka pang Kristyano or minsan matagal na tayong Kristyano, di ba minsan nadadala tayo, napapagod tayo. Pero wag daw tayong matakot magpalaot. Sumubok tayo ng bago ayon sa utos ng Diyos. Lagi mong tatandaan, tayo po ay part lang ng mission. Ang kumikilos talaga ang banal na espiritu si Jesus. So, ang gusto lang niya magpagamit tayo sa Kanya to whatever capacity na gusto niya tayo magamit. Pangalawa, sa personal life po natin, kapag pagod na, alalahanin mo na si Jesus ang nagbibigay ng tunay na holy. 'Di ba? So minsan kasi nakaka-burnout talaga, nakaka-stress out. Lalo na kung marami kang mga problema pa sa buhay na personal sa'yo, tapos kailangan mo maglingkod sa Panginoon, 'di ba? So minsan nakakapagod talaga, pero alalahanin mo na you're doing that hindi for the church, not for the pastor, not even for yourself, but you're doing that for Jesus, na talagang siyang kumikilos sa buhay po natin. Sa church po, ang blessing ay dapat ibahagi, hindi itago. So 'di ba kung meron kang sakit at karamdaman, so for example sa cancer, natuklasan mo yung gamot para sa cancer na yon at nakakita ka ng tao na merong cancer, ano ba dapat natin gawin, 'di ba? Ibigay sa kanya kung paano ka gumaling doon sa cancer. In the same way, ganun din yung tinanggap natin, more than pa nga sa cancer eh, kapatawaran sa ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. So that kind of blessing, hindi lang dapat nag stay sa atin, it has to be shared. So paano ko po, ano po yung challenge po sa akin tonight, Pastor? Sabi ko dito mga kapatid, magpalao tayo sa salita ni Jesus. Doon natin mararanasan ang himala ng Diyos. Again, pumalao tayo, guided sa Word of God, obey, magtiwala sa Panginoon kasi doon natin talaga mararanasan ang pagkilos at himala ng Diyos sa ating mga buhay.